Magandang araw po. Alamin kung paano mababago ng paglalakad ang iyong buhay. Ang Lost on the Way, 2020, ay isang hilaw at hindi na-edit na paglalakbay ng pagmumuni-muni sa sarili. Itinatala nito ang buhay at kaisipan ni Blake Farha, isang binata na ginawang empowerment at kagalakan ang mga mapanghamong pangyayari. Binibigyang daan ka ng aklat na ito na alamin ang totoong travel journal ni Blake, habang naglalakad siya sa Camino de Santiago at nakita ang kanyang sarili sa daan. Panimula. Naranasan mo na bang mawala ng pag-asa? Parang ang lahat ay hindi patas at sumuko ka na lang sa buhay. Kung ikaw ay tulad ng karamihan sa mga tao, malamang na alam mo kung ano ang pakiramdam. Ang nakalulungkot na katotohanan ay karamihan sa atin ay naroon na. Ngunit nakakapagpalakas na malaman na hindi tayo tinutukoy ng mga sitwasyong ito. Ang aming tugon sa mga mapanghamong sitwasyon ay nagbibigay daan sa amin na baguhin ang salaysay at bawiin ang kontrol. Iyan mismo ang natutunan ni Blake Farha, at ang kanyang pagtuklas ay ganap na nagbago sa kanyang buhay. Sa kabuuan ng buod na ito, susundan mo ang literal, mental, at emosyonal na paglalakbay ni Blake habang siya ay nagsimula sa isang paglalakad na magpapabago sa kanyang buhay. At dahil sinabi ni Blake ang kanyang kwento sa anyo ng isang hilaw, hindi na edit na journal, ang buod na ito ay sasabihin sa unang tao, tulad ng journal ni Blake. Chapter 1, Blake's Journey. Naranasan mo na bang tumakas sa lahat? Para mawala at hanapin ang sarili mo. Pinahalagahan ng maraming tao ang pantasyang mawala sa balat ng lupa, iniwan ang teknolohiya, mga responsibilidad, at mga relasyon para sa pang-akit ng bukas na kalsada. Ngunit kung gaano nila pinahahalagahan ang pangarap na ito, karamihan sa mga tao ay hindi kailanman natutupad ang kanilang pantasya. Nagpupumilit kami sa aming hindi matitiis na mga trabaho sa araw, hindi nakakatuwang mga relasyon, o kawalan ng katiyakan. Ipinagpapatuloy namin ang lahat ng mga bagay na nagtulak sa amin na tumakas noong una. Pero nagbago ang buhay ko nang mabigyan ako ng pagkakataong gawin ang pinapangarap lang ng karamihan. Sa kasamaang palad, gayunpaman, sa aking kaso, ang kaganapang ito ay pinasimulan ng ilang hindi gustong mga pangyayari. Kung nagbabasa ka ng maraming kwento ng pakikipagsapalaran na sumusunod sa mga paglalakbay ng mga taong naglalakbay sa matinding paglalakbay ng pagtukla sa sarili, malamang na napansin mo ang ilang karaniwang mga tema. At isa sa mga pinakakaraniwang tema ng mga kwentong pakikipagsapalaran ay isang kapuspalad na pangyayari sa buhay na nag-udyok sa iyo na baguhin ang iyong buhay at iwanan ang lahat. Iyan mismo ang nangyari sa akin nang matanggal ako sa trabaho sa isang napakalungkot na araw noong 2017. Pagkatapos magtrabaho sa aking kumpanya sa nakalipas na 3 taon, ako ay parehong nabigla at nasiraan ng loob nang malaman na ako ay tinanggal sa trabaho. Ang listahan ng mga taong natanggal sa trabaho sa tabi ko ay napakahaba, kaya hindi na parang ako lang ang nawalan ng trabaho. Pero sa panahong ganito, wala akong pakialam na hindi lang ako. At ngayon na ako ay walang trabaho, na walang paraan upang mabayaran ang aking mga bayarin, at walang tunay na layunin para sa aking kinabukasan, bigla kong nadama ang aking sarili na hindi nakagapos at walang motibasyon. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugan na talagang mahal ko ang aking trabaho. Sa totoo lang, ako ay nasa napakapamilyar na posisyon kung saan maraming tao ang nakatagpo ng kanilang sarili, natigil sa isang trabaho na hindi mo mahal at hindi mo kinasusuklaman. Hindi ko nais na gawin ang trabahong ito magpakailanman, ngunit ang pagiging nagtatrabaho ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng layunin. At ngayong natanggal na ang seguridad na yon, nakaramdam ako ng hindi katiyakan at naanod. At habang ibinuhos ko ang mga kaisipang ito sa aking journal, naisip ko na ang pakiramdam na ito ay malamang na pamilyar sa maraming tao. Dahil kung minsan, madaling makaramdam na nakulong sa mga nakikipagkumpetensyang panggigipit sa ating buhay. Nakaramdam kami ng pressure na makakuha ng magandang trabaho, upang maging matagumpay, upang manirahan sa isang masaya at katanggap-tanggap na relasyon sa lipunan. Ngunit kahit gaano man kabigat at nakakulong ang mga panggigipit na iyon, ganoon din kadaling makaramdam ng walang laman at hindi sigurado kapag ang mga katanggap-tanggap na hangganan ng lipunan ay hindi inaasahang naalis. Kapag tayo ay nahihirapan sa pagkakaroon ng mga inaasahan ng lipunan,
Kung minsan ay tumitingin tayo sa hinaharap at naiisip ang maliwanag, maluwalhating kahungkagan ng daan sa harap natin. Gusto naming isipin ang kalayaan ng isang malawak na bukas na kalsada, na walang mga responsibilidad o inaasahan na makakagapo sa amin. Pinagpapantasyahan namin kung ano ang aming gagawin kung ang pang-araw-araw na stress sa aming buhay ay maalis at malaya kaming gawin ang gusto namin. Ngunit kung minsan, kapag ang pangitain na iyon ay bigla at hindi inaasahang nagkatotoo, mabilis nating nasusumpungan ang ating sarili na naliligaw at nalilito. Kapag ang isang relasyon ay natapos o nawalan tayo ng trabaho, bigla-bigla, ang hinaharap ay hindi mukhang masyadong maliwanag at umaasa. Kung wala ang mga inaasahan na nag-uugnay sa amin sa mga relasyon at karera, madaling makaramdam ng takot at pag-aanod habang pinag-iisipan namin ang aming mga susunod na hakbang. At iyon mismo ang naramdaman ko habang iniisip ko ang mga pagpipilian sa harap ko. Dati akong nagtrabaho sa web development, ngunit hindi ko nais na bumalik sa paggawa nito. Nagtrabaho rin ako bilang isang guro sa Ingles, hindi ko rin ginustong gawin iyon muli. Sa katunayan, bago simulan ang aking dating trabaho sa loob ng 3 taon, nakabuo talaga ako ng isang medyo eclectic na kasaysayan ng trabaho. Namamahala ako ng mga tindahan ng yogurt, nagtrabaho sa pananalapi, nagtrabaho sa serbisyo sa customer, at sinubukan ko pa itong gawin bilang isang mang-aawit songwriter. Lahat ng mga trabahong iyon ay kakaibang karanasan, at marami akong natutunan sa bawat isa sa kanila. Ngunit wala sa mga pagkakataong iyon, kasama ang dati kong trabaho, ang naghatid sa akin sa isang karera na gusto kong ituloy sa natitirang bahagi ng aking buhay. At habang pinag-iisipan ko ang napakalaking kawalang katarungan ng pinakahuling pag-unlad na ito sa aking buhay, isinasaalang-alang ko ang katotohanan na hindi ito ang unang pagkakataon na nadama ko ang pagkawala at kawalan ng pag-asa sa buhay. Bilang isang batang teenager, nilabanan ko ang hindi natukoy na depresyon, at madalas na pag-iisip ng pagpapakamatay ng hindi na pagtatanto na may pangalan para sa mga kaisipang bumabagabag sa akin. Noong panahong iyon, naisip ko na isa lang akong sensitibong tao na medyo malalim ang nararamdaman ng lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, at sa tulong ng aking nobya noon, napagtanto ko na ang mga damdaming nararanasan ko ay hindi normal. Natuklasan ko rin na hindi ako naging sobrang sensitibo ng aking mga damdamin, sila ay mga palatandaan ng matinding klinikal na depresyon. Sa kabutihang palad, ang pagtuklas na ito ay nag-udyok sa akin na humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagkonekta sa isang therapist. At sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa aking therapist, nagawa kong sanayin muli ang aking utak at tinanggap ang mga positibong mekanismo sa pagkaya na nakatulong sa akin na labanan ang aking depresyon. Marami rin akong natutunan ng mga bagong gawi at bagong proseso ng pag-iisip na nagbigay kapangyarihan sa akin na gumawa ng malusog na mga pagpipilian. At, bilang resulta, naranasan ko ang mas maligayang kalidad ng buhay. Ngunit nang madama ko ang bigat ng bagong pag-urong na ito, nakilala ko na ang pagkabigla at kalungkutan ng pagkawala ng aking trabaho ay may potensyal na pahinain ang lahat ng pagsusumikap na iyon. Hindi ko nais na mawala ang alinman sa mga pag-unlad na ginawa ko sa aking therapist, kaya nanirahan ako sa isang bagong solusyon, lumayo sa lahat ng ito. Kahit na ito ay maaaring mukhang isang hindi kinaugalian na opsyon, para sa akin, ito ang perpektong solusyon. Maaari akong magpahinga at maglinis ng aking ulo sa pamamagitan ng pagpunta sa isang mahabang ekspedisyon sa hiking. At iyon ay kung paano ako nagpasya na maglakad ako sa Camino. Ang Camino ay isang karaniwang pagdadaglat para sa isang sikat na Spanish walking trail na tinatawag na Camino de Santiago, na matatagpuan sa northwest ng Spain. Sa English, literal na isinasalin ang pangalang ito sa The Way of St. James, at madalas itong tinatawag na The Way. Ang Camino ay tinatawag na The Way of St. James, dahil ang trail ay patungo sa dambana ni St. James the Great sa Santiago de Compostela. At dahil sa kahalagahang ito sa relihiyon, maraming tao ang naglalakad sa Camino bilang isang uri ng espiritual na paglalakbay. Ang mga taong gumagawa nito ay naniniwala na ang mahabang paglalakad sa isang relihiyosong lugar ay makatutulong sa kanila na malinawan ang kanilang isipan at palakasin ang kanilang pananampalataya.
Ngunit kung naghahiking ka para sa iyong pananampalataya o para lamang sa paglubog ng iyong sarili sa kalikasan, ang pagkaligaw sa The Way ay maaaring maging isang pagbabagong karanasan. Alam ko dahil naranasan ko mismo. Gayunpaman, gusto ko ring ituro na ang The Way ay higit pa sa isang masayang paglalakad. Ito ay hindi katulad ng pagkuha ng isang oras na paglalakbay sa isang talon. Iyon ay dahil ang buong ruta ay higit sa 800 kilometro, 400 at 97 milya, ang haba at ito ay tumatagal ng humigit kumulang 5 linggo upang lakarin ang buong Camino Trail. Palagi akong nag-i-enjoy sa camping, hiking, at sa labas, kaya nagkaroon ako ng ilang karanasan sa mahabang treks ng ganitong uri. At nadama ko na ang pagpapasigla at pagsisiyasat ng sarili ng isang paglalakbay sa kamino ay magiging kung ano ang kailangan ko. Gayunpaman, nakilala ko rin na ang ekspedisyong ito ay dumating na may ilang mahahalagang caveat. Para sa mga panimula, ang pagkuha ng 5 linggong mahabang paglalakad ng mag-isa ay maaaring medyo malungkot. Nang walang magawa kundi maglakad at mag-isip, alam kong madaling mawala sa sarili kong isipan. At kung minsan ay nakakalason na gugulin ang ganoong tagal ng oras na nawala sa iyong sariling mga iniisip. Para sa maraming tao na umaasang makapag-unlock ng isang karanasan sa pagtukla sa sarili, nakakatuwang hanapin ang iyong sarili sa pamamagitan ng naliligaw sa isang pakikipagsapalaran sa ilang. Natuklasan ng ilang tao na ang pagdiskonekta mula sa kaguluhan ng modernong buhay at muling pagkonekta sa kanilang sariling mga kaisipan ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang. Ngunit kung mayroon kang kasaysayan ng pakikibaka sa depresyon, kung minsan ang iyong sariling isip ay maaaring maging isang medyo madilim na lugar. Naligaw ako sa sarili kong pag-iisip noon, at natuklasan na ang karanasan ay nagresulta sa isang malaking pagkabalisa at toxicity. Kaya, dahil napatunayan ng aking nakaraang karanasan na hindi magandang ideya ang mawala sa iyong ulo, naunawaan ko na kailangan niyang pag-isipang mabuti ang aking kalusugan sa isip at kapakanan sa paglalakbay na ito. Nagpasya akong pamahalaan ang aking kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng ilan sa mga diskarte na natutunan ko mula sa aking therapist, kasama ang payo mula sa isang librong kamakailan kong nasiyahan. Ang aklat ay pinamagatang Happier at ito ay isinulat ni Dr. Tal Ben-Shahar, isang Harvard-educated psychologist na nagturo sa kanyang alma mater. Bilang isang propesor ng positibong psikolohiya, si Dr. Ben-Shahar ay regular na nagbigay ng mga lektura tungkol sa pinakamahirap na kalagayang emosyonal ng sangkatauhan, kaligayahan. Ang kanyang mga kurso ay karaniwang nahahati sa 3 bahagi na may mga sumusunod na kani-kanilang mga pamagat: ano ang kaligayahan, kaligayahan inilapat, at pagninilay-nilay sa kaligayahan. Sa mga kursong ito, itinuro ni Dr. Ben-Shahar na ang kaligayahan ay hindi malabo o mailap gaya ng karaniwang iniisip ng mga tao. Sa halip, ipinalalagay niya na ang lahat ng mga emosyon ay umiiral sa isang pabago-bagong spektrum. Maaari tayong maging masaya at malungkot at lahat ng nasa pagitan, ngunit wala sa mga emosyong ito ang ating permanenteng estado. Maaari nating maranasan ang lahat ng ito sa iba't ibang oras sa isang malusog na paraan dahil ganoon dapat ang mga emosyon. Kapag binitawan natin ang paniniwala na dapat tayong maging masaya sa lahat ng oras, matututunan nating yakapin ang emosyonal na spektrum sa isang malusog na paraan. At, sa opinyon ni Dr. Ben-Shahar, ang kalusugan ay nagsisimula sa pamamagitan ng paglinang ng kamalayan sa sarili. Inirerekomenda niya ang paglinang ng kamalayan sa sarili sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga benepisyo ng journaling. Ang partikular na piraso ng payo na ito ay talagang tumayo sa akin. Lalo akong humanga sa pananaliksik ni Ben-Shahar sa ugnayan sa pagitan ng journaling at kalusugan ng isip. Ayon kay Ben-Shahar, ang journaling ay katangi-tanging kapaki-pakinabang para sa mga taong may tendensyang mag-ruminate sa hindi malusog na paraan. Kung hindi ka pamilyar sa terminong iyon, ang rumination ay isang karaniwang proseso ng pag-iisip na nakakasira sa sarili na nagpapahirap sa maraming tao na nahihirapan sa kanilang kalusugan sa isip. Habang ang malikhaing paglutas ng problema ay halos palaging isang magandang ideya, ang rumination ay halos kabaligtaran niyan. Nangyayari ang rumination kapag nananatili ka sa parehong madilim o nakakapagdulot ng pagkabalisa ng mga kaisipan,
na nagbibigay daan sa mga ito na tumakbo ng walang pigil sa iyong isipan sa isang walang tigil na nakakalason na ikot. Ang mga taong nakakaranas ng depresyon at pagkabalisa ay kadalasang madaling kapitan ng pag-iisip at maaari itong magkaroon ng napaka-negatibong epekto sa kanilang kalusugan sa isip. Sa kasamaang palad, pamilyar ako sa rumination at alam ko kung gaano ito nakakalason para sa sarili kong kalusugan ng isip. Kaya, nang nasa isip ang kaalamang ito, nagpasya akong kung maglalakad ako sa kamino, dapat akong kumuha ng journaling. Napagpasyahan ko rin na kailangan kong magpatupad ng ilang mga panuntunan para sa aking sarili upang matiyak na epektibo ang journaling. Una, kailangan kong labanan ang kanyang panloob na kritiko. Ang aking karanasan sa rumination at depression ay nangangahulugan na ako ay madalas na maging sarili kong pinakamasamang kaaway. Alam kong maaari akong maging sobrang kritikal sa aking sarili at alam ko na ang ugali na ito ay malamang na umabot sa aking pag-journal. Kaya, nagpasya ako na kung magsisimula ako ng isang journal, kailangan kong labanan ang pagpuna na yon at, kasama nito, ang tuksong mag-edit. Sa pasulong, gusto kong mabuhay sa sandaling ito. Nais ko ring bigyan ang aking sarili ng puwang para sa positibo at produktibong pag-iisip na makakatulong sa akin na iproseso ang aking mga bagong kalagayan at emosyon. Kung gusto ko talagang gawin yon, kailangan kong iwasan ang self-censorship, rumination, at pag-edit. Kaya, kasama ang mga parameter na ito sa isip, sinimulan ko ang aking paglalakbay at ang aking journal. Chapter 2, Getting Lost on the Way. Sa pagsisikap na lumikha ng isang tunay na pagmuni-muni ng aking oras sa kamino, nakatuon ako sa pagsulat ng isang hilaw at ganap na hindi na-edit na journal. Ang aklat na ito ay ang journal na yon. Ngunit nais kong linawin na hindi ko kailanman itinakda na magsulat ng isang nalalathala o aesthetically pleasing na libro. Maraming tao ang naglilinang ng mga karera bilang mga manunulat sa paglalakbay na nagsisimula kapag sila ay naglalakbay sa isang mahabang paglalakbay at nagsusulat ng mga bagay na gustong basahin ng ibang tao. Iniaangkop nila ang kanilang mga kwento sa madla, kasama o hindi inaalis ang mga detalye upang maakit ang mga prospective na mambabasa. Hindi iyon ang itinakda kong gawin. Sa katunayan, noong sinimulan ko ang journal na ito, hindi ko sinadya na basahin ito ng sinuman maliban sa akin. Ito ay isang libro lamang na sinulat ko sa aking sarili, para sa aking sarili. Sumulat ako dahil gusto kong bigyan ang sarili ko ng ligtas, hilaw, at hindi na edit na espasyo kung saan itatala ang lahat ng naramdaman at nakita ko. Kinuha ko rin ang journaling bilang isang uri ng personal na hamon, na may layuning mapabuti ang aking kalusugang pangkaisipan. Nang maglaon ay nagpasya akong i-publish ito dahil umaasa ako na ang aking kwento ay maaaring makapagpalakas ng loob ng ibang tao. Kaya, hindi ko sapat na ma-stress na kapag binabasa mo ang aklat na ito, hindi ka nagbabasa ng profesional na isinulat o na-edit na journal sa paglalakbay na isinulat para sa mata ng ibang tao. Binabasa mo ang aking tunay na puso at kaluluwa. Binabasa mo lahat ng nangyari sa akin, eksakto sa naramdaman at nakita ko. At, maniwala ka man o hindi, ang pagre-record ng lahat ng iyong nararamdaman at nakikita ay maaaring maging stress. Maaaring mahirap labanan ang panloob na kritikong iyon, labanan ang tuksong mag-edit, at labanan ang sarili mong mababang pagpapahalaga sa sarili. Dahil, habang nire-record mo ang iyong mga iniisip at nararamdaman, madaling mag-isip, iyan ay hangal o bakit ako nag-abala dito? Ngunit, kahit na mahirap minsan, nadama ko na ang journal na ito ay magiging mahalaga para sa aking personal na paglaki at pag-unlad. Kaya, nananatili ako sa aking pangako na idokumento ang lahat ng aking naisip, naramdaman, at naranasan sa aking paglalakbay sa kamino. Kahit hindi sikat ang mga opinyon ko, kahit masama ang pakiramdam ko, habang nagsusulat ako, nanatili akong tapat sa pangakong binitawan ko sa sarili ko. Kaya, isinulat ko ang tungkol sa mga taong nakatagpo ko sa daan, kabilang si Olivia, isang babae mula sa Ukraine na kasing edad ko, at nanatiling kasama ko sa paglalakad sa malaking bahagi ng aking paglalakbay, si Jacob, isang matandang lalaki mula sa Canada, at Abigail, isang masayang kasamang hiker mula sa Denmark. Habang naglalakad ako sa kamino, mas marami akong naging kaibigan kaysa sa inaasahan ko.
Nakabuo ako ng matalik na koneksyon sa mga tao mula sa maraming iba't ibang bansa at iba't ibang antas ng pamumuhay. At nang makilala ko sila, nakabuo ako ng bagong antas ng paggalang sa aking sarili, sa ibang tao, at sa mga katangian ng tao na nag-uugnay sa ating lahat, anuman ang ating pagkakaiba. Habang nakikipag-ugnayan ako sa mga kapwa ko manlalakbay, napansin kong mabilis akong magpatawad ng mga pagkakamali ng iba, ngunit mabagal akong magpatawad sa aking sarili. Kaya't natutunan ko na kailangan kong magsanay ng pakikiramay sa sarili, maging mapagparaya sa sarili kong mga pagkakamali, at maging mabait sa aking sarili gaya ng magiging mabait ako sa iba. Sa buong 5 linggo kong paglalakbay, tumawa ako, umiyak, sumayaw, at nagmuni-muni. Ang pag-iisa ng kalsada ay paminsan-minsan, ay nasira ng kasama ng ibang mga manlalakbay, ngunit madalas akong mag-isa sa maraming bahagi ng aking paglalakbay. At kapag ako ay nag-iisa, ginamit ko ang oras na yon para makinig sa musika, journal, at mag-isip. Nasiyahan ako sa isang playlist ng mga oldies na himig at, sa isang kapansin-pansing okasyon, tumawa at sumayaw sa klasikong Bee Gees na kanta, Stayin' Alive. Ang mga maliliit na sandali ng spontaneity ay nagpakita sa akin kung paano makipag-ugnayan sa, at pahalagahan, sa aking sarili. Natuklasan ko na, kung minsan, ang depresyon, at mga pangyayari tulad ng pagkawala ng aking trabaho ay nagpalabo sa aking paningin at humadlang sa akin na makita ang lahat ng mga bagay na maaari kong mahalin tungkol sa buhay at sa aking sarili. Bagaman mahirap makita kung minsan, nalaman ko na sa totoo lang, napakaraming kagalakan ang makikita sa buhay at napakaraming positibong katangian na maaari kong pahalagahan tungkol sa aking sarili. Karamihan sa mga tao ay hindi gustong isipin ang kanilang sarili bilang mapagmataas, kaya ang pagsasanay sa pagmamahal sa sarili at pakikiramay sa sarili ay maaaring maging mahirap. Parang awkward at natigil sa pagsasabi ng, gusto ko ang sarili ko, at tiyak na naramdaman ko yon. Ngunit ang aking mga pakikipag-ugnayan sa aking mga kapwa manlalakbay, ang aking mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni sa sarili sa aking journal ay nakatulong sa akin na makita ang mundo at ang aking sarili sa isang bagong paraan. Sa oras na natapos ko ang paglalakad sa kamino, pareho akong pagod at nagbago. Ang aking pananaw sa buhay ay ganap na nagbago at ang lahat ay salamat sa karanasan ng paglalakad sa kamino at pagjournal sa buong panahon. Isa sa mga pinakakapakipakinabang na kasanayan sa pagjournal na sinimulan ko ay may kasamang 2 magkahiwalay na listahan ng 3 bagay. Sa tuwing sinimulan at natapos ko ang isang entry sa journal, gaano man karami o kakaunti ang sasabihin ko, tinatapos ko ang entry na may 2 listahan na pinamagatang pride at gratitude. Sa ilalim ng mga pamagat na ito, inilista ko ang 3 bagay na ipinagmamalaki ko at 3 bagay na ipinagpapasalamat ko. Kadalasan, ang mga ito ay maliliit na bagay tulad ng, nagpapasalamat ako na bumuhos ang ulan pagkatapos namin ang aming paglalakbay ngayon, o, ipinagmamalaki ko ang magagandang larawan na kinuha ko ngayon. Ngunit ang maliliit na tagumpay na iyon ay gumawa ng malaking pagbabago sa aking buhay dahil tinuruan nila akong pahalagahan ang maliliit na bagay. At sa oras na natapos ko ang paglalakad sa kamino, lumitaw ako na may bagong kahulugan ng layunin, pagpapahalaga sa sarili, at pag-asa para sa aking hinaharap. Bilang resulta ng aking paglalakbay, natutunan kong mamuhay sa isang quote na nagustuhan ko, ang daan ay buhay. Maaaring magkaiba ang ibig sabihin ng pariralang ito para sa iba't ibang tao, ngunit para sa akin, nangangahulugan ito na kailangan kong i-enjoy at pahalagahan ang paglalakbay. Madaling nais na alisin ang iyong sarili sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay. Madaling mabigo kapag ang buhay ay hindi gumagana ayon sa iyong pinlano. Nararamdaman ng lahat iyon paminsan-minsan at okay lang iyon. Ngunit hindi mo maaaring gugulin ang iyong buhay na nagnanais na maging malaya mula sa mahihirap na bahagi o nais na ikaw ay masaya sa lahat ng oras. Sa halip, malayang maunawaan na ang daan ay buhay. Saan ka man dalhin ng iyong paglalakbay, mahalagang naroroon ka sa sandaling ito, at tanungin ang iyong sarili kung ano ang maaari mong matutunan, ipagmalaki, at ipagpasalamat ang tungkol sa sandaling ito sa kalsada. Iyan ang natutunan ko sa pagkaligaw sa The Way. At naniniwala ako na lahat ay makikinabang sa pag-aaral din yan. Kabanata 3, Panghuling Buod. Minsan,
Ang buhay ay hindi umaayon sa iyong paraan. Lahat tayo ay dumaranas ng mapangwasak na mga pag-urong na nagpapalungkot sa atin at nagiging sanhi ng pagdududa sa ating layunin sa buhay. Ngunit kung paano mo haharapin ang mga pag-urong iyon ang mahalaga. Nalaman yon mismo ni Blake Farha nang mawalan siya ng trabaho na talagang mahalaga sa kanya. Ang kabiguan na ito ay yumanig sa kanyang mundo at muling nagising ang kanyang depresyon na nag-udyok sa kanya na magtaka kung ano ang gusto niyang gawin sa natitirang bahagi ng kanyang hinaharap. Ngunit sa halip na sumuko sa kanyang depresyon, nagpasya si Blake na muling tuklasin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong pananaw sa 5 linggong paglalakad sa Camino de Santiago. Sa takbo ng kanyang nakapagpapalakas na paglalakbay, si Blake ay nakipagkaibigan, natuto ng higit pa tungkol sa kanyang sarili, at nakabuo ng bagong pananaw sa buhay na nagbigay sa kanya ng pag-asa para sa hinaharap. Nakabuo din siya ng ilang positibong mekanismo sa pagkaya-gaya ng journaling na nakatulong sa kanyang depresyon at binago ang kanyang pananaw. Bagamat mukhang sukdulan ang pagpili ni Blake, ang magandang balita ay hindi mo kailangang sundin ang kanyang eksaktong landas. Kung hindi ka maliligaw sa 5 linggong paglalakad, okay lang. Hindi mo kailangan. Maaari mong ipatupad ang mga aral na natutunan ni Blake ngayon, hindi kailangan ng paglalakad. Maaari kang bumuo ng pang-araw-araw na gawi sa pagjournal at gumawa ng isang listahan ng 3 bagay na pinasasalamatan mo at 3 bagay na ipinagmamalaki mo araw-araw. Maaari ka ring mamuhunan sa iyong mga relasyon sa ibang mga tao at tandaan na ibigay ang parehong kabaitan sa iyong sarili na ibinibigay mo sa ibang mga tao. Ito ang mga prinsipyong nagpabago sa buhay ni Blake at maaari rin nilang baguhin ang buhay mo. Maraming salamat po. Please subscribe.